finally ni-reveal na ang lakas ng mga Holy Knights. Sa latest chapter nga ng manga pinakitaan tayo ng mga Holy Knights kung gaano nga ba talaga sila kalakas. Itong ni-reveal nga na miyembro nila na si Ganku nagtataglay pala ng bandage as weapon. Madali nga lang niyang napatahimik itong wolf na aatake sana sa kanya. Agree naman siguro kayo kung sabihin ko na yung vibes na itong dalawang Holy Knights na pumunta sa Elbaf very similar sa mga Akatsuki ng Naruto. Ganito nga yung pakiramdam ko sa kanila. At usually nga sa magkakapartner na nagsasama, yung mas mahina ang mas nagpapakita ng lakas sa una. O sila yung unang mga umaatake. Kaya naman ay assume na itong misteryosong kamuka ni Shanks mas malakas kesa kay Ganku. Pero ang pinaka nakakapagtaka nga sa chapter na to bakit hindi pinapakita ni Oda yung kabilang side ng muka nitong kahawig ni Shanks. Bale ang rason nga na nakikita ko dito dahil sa similar kay Ganku na may magkaibang mata, pwedeng ganito nga rin yung kabilang bahagi ng mata nitong kamukha ni Shanks. Do ang hinala nga natin pwedeng kakambal o clone ni Shanks itong kamukha niya, dito nga papasok yung panibagong possibility na what if. Kaya ganito yung mata ni Ganku dahil sa technically patay na talaga siya. At dahil sa powers ni Im-sama o sa scientific experiment ni Gorosei Saturn, kaya lang siya nabubuhay ngayon. At ang naging resulta nito itong pagbabago ng isa niyang mata. Kaya naman paano kung itong inaakala nating kakambal o clone ni Shanks actually na totoo pala niyang tatay na namatay na. Bali idea lang naman yan. So isa nga lang itong topic na to sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1136. At para umpisahan nga itong topic natin, mapunta na kaagad tayo sa part ni Luffy. Binulgar nga ni Luffy yung kasunduan nila ni Loki kay Zoro. So somewhat nga na kinukumpirma ni Luffy na yung naging kasunduan nila ni Loki related nga talaga kay Shanks. Bali dahil nga sa status ngayon ni Luffy bilang isa na siyang emperor, it makes sense lang para sa kanya na gusto niya nang kitain itong si Shanks. So ito nga yung main reason kung bakit hanggang ngayon nagtitiwala siya kay Loki. Ang kasunduan nila na related kay Shanks. Pero hindi nga gaya ni Luffy na madaling magtiwala itong si Zoro nga iba ang pananaw patungkol kay Loki. Bunga nga ito ng contradicting statement ng mga giants patungkol sa kasamaan ni Loki at itong pagkikwento sa kanya ni Luffy. Pero dito nga tayo mapapadalawang isip dahil nakita nga natin sa chapter na to na tuwid naman ang pananaw ni Loki. In fact ine-emphasize pa nga niya na ayaw niyang maging Holy Knight since ayaw nga raw niyang maging isang celestial dragon na kinakasuklaman niya. Kumbaga umaasta siya na talagang totoong warrior. Ipinakita nga rin niya yan sa statement niya patungkol sa kapalaran ng mamamatay niyang kaibigang hayop. Kaya naman medyo nakakapagtaka nga kung itong kinuwento ni Harul na si Loki ang pumatay sa tatay niya totoo. Nakakaamoy nga ako ng plot sa senaryo na to. Bakit? Dahil kung mapapansin nyo nga itong espada na ipinakitang hawak ni King Herald ganito nga exactly yung espada na nakatarak sa ulo netong si Harul. Hindi kaya nagkasundo itong sila Harul at Loki na ibuntun na lang kay Loki ang naging pagkamatay ni King Herald? Where in fact may ginawa naman talaga si King Herald para sa ikasasama ng Elbaf. Kumbaga ang possible scenario dahil nga sa totoong warrior itong si Loki base sa pananaw niya sa buhay ayaw niyang maipagkalakaran sa world government. In-emphasize rin na ayaw niya sa mga celestial dragons. In recent chapters naman nakita natin yung pride ni Loki bilang giant ng Elbaf. Kinlaim pa nga niya na ito daw ang pinakamalakas na country sa mundo. In short loyal talaga si Loki sa Elbaf. Ngayon nung malaman niyang may ginagawang kasamaan itong tatay niya na si King Herald na pakikipagkalakaran sa world government pwedeng dito na siya napilitang pigilan itong tatay niya sa gawain na to. At dito niya na ito pinatay. At dahil nga sa ang tingin ng mga giants ng Elbaf tuwid na hari itong si King Herald nagkasundo nga sila ni Harul na success sa pagpatay ni Loki kay King Herald na wag na lang ilabas yung impormasyon patungkol sa relasyon ni King Herald
herald sa world government. At kapalit neto yung pag-aako niya sa kasalanang pinatay niya yung sarili niyang tatay. So para sa akin nga very plausible itong senaryo na to. Senaryo na pwedeng nagkasundo sila Loki at Harul. Bakit ko nasabi? Dahil kung mapapansin nga natin sa chapter na to habang nagkikwento nga ang mga giants ng Elbaf patungkol sa mga kasalanan ni Loki up to sa pagkakatarak ng espada sa ulo ni Harul, kung mapapansin nyo halos wala ngang reaksyon etong si Harul. Samantalang itong mga giants nga na nagkikwento ramdam na ramdam natin yung galit habang sinasabi nila yung mga naging kasalanan ni Loki. In fact nung oras nga na ipinpoint na itong pagkakatarak sa ulo niya lumayo nga bigla yung tingin niya kay Luffy. Kaya naman nakakapangduda nga na itong mga kinikwento ng mga giants patungkol kay Loki pawang katotohanan. Sa tingin ko nga na may mas malalim pang kwento patungkol dito. Sa madaling salita nakikita ko nga itong si Loki na hindi siya cursed prince, bagkos isa siyang misunderstood prince. Sa part naman ni Road na nakita nating humingi na ng tawad sa Straw Hat Pirates, para sa akin nga yung vibes pa rin niya similar kay Kanjuro. Though ipinakita ngang nag-change of heart na siya, nakakaramdam pa nga rin ako ng pagkatraidor sa karakter niya. Speaking of Road, kasama nga siya nila Luffy, Zoro at Nami na papunta na sa kastilyo kung nasaan nakalagay ang susi para pakawalan si Loki. Pero kung matatandaan nyo guys sa kastilyo nga rin na to lumapag itong dalawang Holy Knights. Meaning possible na yung hinahanap na susi netong sila Luffy para pakawalan si Loki pwedeng nakuha na ng dalawang to. Since nandito na nga sila ngayon sa lokasyon ni Loki. At dahil nga sa may intensyon itong dalawa na to na i-recruit si Loki para maging Holy Knight, mataas nga talaga ang tsansa na nasa kanila na ang susi para pakawalan si Loki. Ngayon once na malaman nga ito nila Luffy na nawawala yung susi sa kadena ni Loki, we assume na magmamadali silang pumunta sa Underworld since magkakaroon nga sila ng hunch na merong nauna sa kanilang kumuha ng susi para pakawalan si Loki. At ito nga yung rason kung bakit natin nasabi na pwedeng maglalaban at some point itong sila Zoro at Luffy laban sa dalawang Holy Knights. Pero ang interesting part nga ng pagpunta nila Luffy sa kastilyo kung makikita kaya nila itong Black Circle Star na naghatid sa dalawang Holy Knights papunta dito. Dahil although alam naman natin na during Egghead Island arc nawawala itong mga Black Circle Stars na to once na lumapag na itong mga Gorosei, iba naman itong mga Holy Knights. Yung mga Gorosei kasi matataas na entity sa world government. Samantalang itong mga Holy Knights di hamak na mas mababa sa mga Gorosei. Kaya naman dito nga papasok yung idea kung nandito pa rin kaya itong Black Circle Star na ginamit ng dalawang Holy Knights. At kung sakali nga na nagstay itong Black Circle Stars na to sa kastilyo, ano kaya ang magiging reaksyon nila Luffy once na makita na nila ito? Panigurado babalik sa alaala nila yung mga kinalaban nilang Gorosei. Pero paano kung apakan nila ito? Mapupunta kaya sila sa Merijoa? Bali idea lang naman yan. Anyway, yung part nga ng ipinakitang itsura ng original na Sun God Nika at itong pagbabanggit ni Harul na 2 beses na daw nagugunaw ang mundo, gagawa na nga lang natin ito ng separate video. Since interesting na topic nga ito na kailangang mas i-explain pa. So wag kayong mag-alala dahil ito na nga yung susunod na i-upload natin. Bale, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1136. At sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!